Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Father Elias na isang pari na tinalikuran ang pagiging manunugis dahil sa isang mapait na nakaraan. Umalis siya sa kanilang baryo at namuhay ng tahimik sa ibang lugar. Inakala niya na natakasan niya na ang lahat. Ngunit isang hindi inaasahang tao na mula sa kanyang nakaraan ang muling nagpakita sa kanya. Nang malaman niya na muling sinasalakay ng isang aswang ang kanilang baryo, ay naging matigas ang kanyang pagtanggi na makialam sa problemang yon. Ngunit ano ang bagay na malalaman ni Father Elias para magdalawang isip siya sa desisyon niyang bumalik sa pagiging isang manunugis? At ano ang lihim na kanilang matutuklasan sa totoong dahilan ng pagbabalik ng lagim sa kanilang baryo? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac, para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Father Elias! Father Elias! May bisita po kayo. Naroon po siya sa sala dito sa kumbento. Boyet, ikaw talaga. Hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa'yo na kapag nakikita mo ako nagdadasal, ay huwag mo akong aabalahin? Ilang beses ko bang dapat na ipaalala yan sa'yo? Alam ko naman po yun, Father eh. Opo, paulit-ulit nyo na po akong sinabihan na kapag nagdadasal kayo, ay huwag kayong kakausapin o gagambalain kahit may sunog pa o kaya lindol. Pero yung taong naghahanap po sa inyo, Father, parang mas matindi pa po siya sa sunog at lindol eh. Nang sabihin ko po sa kanya na hindi po kayo maaaring kausapin, aba nagwala po. Tapos nagbantang manggugulo kapag hindi po kagad kita naiharap sa kanya. Teka, sandali nga lang. Ano ba sinasabi mo? Sino ba naghahanap sa akin at natataranta ka ng ganyan? Ang totoo po niyan eh. Ngayon ko lang po siya nakita, Father. Basta isa po matandang lalaki. Crispin daw po ang pangalan niya. Crispin? Si Mang Crispin? Kilala niyo po ba siya, Father? Dito ka lang muna sa kwarto ko, Boyet. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi sa'yo. Po, pero Father, naglalaro po kami ng mga kalaro ko sa labas ng tumbang preso eh. 14 anyos ka na pero naglalaro ka pa ng larong pambata? Pambihira ka. Saka 6:00 na, kaya tama na ang paglalaro. Dito ka lang muna. Ikaw na magtapos ng dinadasal ko. Paano po kapag natapos ko na po ang dinadasal niyo, Father? Pwede na po ba akong lumabas at makipaglaro? Hindi, Boyet. Ulitin mo ang dasal hanggang sa balikan kita dito. Sige na. Simulan mo na ang pagdadasal, Boyet. Father naman eh. Minsan hindi ko rin maintindihan ng trip niyo sa buhay eh. Boyet, sundin mo na lang ang sinasabi ko at huwag ka ng maraming tanong. Sige na. Kailangan ko nang harapin ang aking bisita. Dito ka lang, Boyet, ha? Huwag kang lalabas dahil magagalit talaga ako sa'yo. Opo, Father. Takot ko lang po sa inyo. Matapos yun, ay lumabas na si Father Elias sa kanyang silid. Iniwanan niya roon si Boyet at isinara niya ang pinto. Habang pababa siya sa sala ng kumbento, ay bigla siyang nilukob ng pagtataka at kaba. Isang Crispin lamang ang kilala ni Father Elias at yun ay si Mang Crispin na isang kilalang albularyo sa baryo kung saan siya isinilang at lumaki. Ang baryong matagal niya nang kinalimutan dahil sa masalimuot na pangyayaring naranasan niya roon. Mahigit 10 taon ng pare si Father Elias sa lugar kung saan siya kasalukuyang naninirahan. Doon ay tahimik ang kanyang buhay at iginagalang siya ng lahat. Ramdam niya ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. At yun ay dahil sa pagpapakita niya rin
ng pagmamahal sa lahat. Kabaligtaran yun ng naging buhay niya sa baryo kung saan siya nagmula. Nang makarating si Father Elias sa sala ng kumbento, ay isang matandang lalaki na may suot na salakot ang nakita niya. Nakatalikod yun sa gawin niya. Abala ang matandang lalaki sa pagtingin sa mga larawan na nakapatong sa mahabang tokador. Tumikhim si Father Elias upang kunin ang atensyon ng matandang lalaki. Mabilis na humarap sa kanya ang matanda na tila ba hindi makapaniwala nang makita siya. Naglakad siya palapit dito. Elias? Sandali, ikaw ba talaga yan? Aba, napakalaki ng iyong pinagbago. May higit 10 taon na tayong hindi nagkikita, Mang Crispin. Talagang malaki ang magiging pagbabago sa akin. Hindi lang kasi ako makapaniwala na totoo ngang isa ka ng ganap na pari sa baryong ito. Napakalayo mo na sa dating binata na nakikipaglaban sa mga aswang. Nakikiusap po ako sa inyo, Mang Crispin. Kung gusto niyo akong makausap, ay huwag niyo nang babanggitin ang aking nakaraan. Matagal ko na pong kinalimutan ang lahat ng yun. Ayoko na pong balikan kung ano ko noon. Ay, pasensya ka na. Pasensya ka na. Sige ho, maupo muna kayo. Gusto niyo ba ng maiinom? O baka nagugutom po kayo? Ay, huwag ka na mag-abala. Ayos lang ako. Sabay na naupo ang dalawa. Sa upuan na nasa sala, magkaharap sila. Naramdaman ni Father Elias ang pagkabahala kay Mang Crispin. Mang Crispin, oo nga pala. Nasabi sa akin ng isa sa aking mga sakristan na nagwala ka rito kanina dahil gusto mo raw akong makausap kagad. Gaano ba kaimportanteng ipinunta mo rito para magwala ka ng ganon, Mang Crispin? Tandaan nyo na ang kumbento ay sagrado dahil ito ay bahagi pa rin ng simbahan. Pasensya ka na. Sadyang desperado lang akong makaharap ka kagad. Kaya ako yung ginawa. Kilala mo naman ako, Elias. Wala sa aking pagkatao ang nagwawala, ngunit talagang kailangan na kitang makausap. Dahil napaka-importante ng aking sasabihin sa'yo. Sabihin niyo na po ang kailangan niyo sabihin upang tayo matapos na rito. Kailangan ko rin pong ipagpatuloy ang aking pagdadasal na naputol dahil po sa pagdating niyo. Sandaling natigilan si Mang Crispin. Huminga ito ng malalim. Halata ang tensyon na nararamdaman ng matandang lalaki dahil sa bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Diretsyong tumingin ang matanda sa mga mata ni Father Elias bago ito muling nagsalita. Elias, kailangan na baryo natin ang tulong mo. May isang napakalakas na aswang ang ngayon ay nanggugulo sa ating baryo. Mang Crispin, simula nang umalis ako sa baryong yon, ay iniwan ko na rin doon ang pagiging manunugis ko. Isa pa pari na ako ngayon. At ang pagkitil po sa buhay ay labag sa aking sinumpa ang tungkulin. Labag pa rin ba? Kahit marami ng buhay ang kinuha ng mga aswang na yon. Elias, ikaw lamang ang kilala ko na kaya makipaglaban sa kahit na anong uri ng aswang. Gaano man ito kalakas o kabangis. Sigurado ko na matatalo at mapapatay mo siya. Pasensya na po, Mang Crispin. Pero hindi na po ako babalik sa baryong yun. Nangako ko sa aking sarili na kahit na anong mangyari, ay hindi natatapak ang aking mga paa sa lugar kung saan ako nakaranas ng matinding pasakit. Nauunawaan kita, Elias. Sadyang hindi maganda ang karanasan mo sa ating baryo. Ngunit ang aswang na aking tinutukoy ay ang bangkilan na si Gubara. Si Gubara? Nananaginip yata ako, Mang Crispin. Naiisip niyo bang gumawa ng kwento para lang bumalik ako sa ating baryo? Hindi yan uubra sa akin. Alam kong matagal nang patay si Gubara. Pinatay siya ng aking lolo matagal ng panahon. Mawalang galang na po. Pero makakaalis na po kayo.
Tatayo na sana si Father Elias, pero mabilis na nagsalita si Mang Crispin upang pigilan siya. Nagsasabi ako ng totoo, muling nabuhay si Gubara. Sa dahilang hindi namin alam. Ginamit niya ang katawan ng asawa ni Kapitan Ramil, si Celia. Ano? Paano nangyari yun? Kahit kami, ay hindi rin alam ang kasagutan kung paano yun nangyari. Sumapi ang kaluluwa ni Gubara kay Celia. Kaya nagkaroon siya ng katawan. Kaya ngayon, ay muling naghahasik ng lagim at kamatayan si Gubara sa baryo natin, Elias. At ang kapatid mong si Amara, siya ang nangunguna sa pagprotekta sa mga tao. Pakiramdam ko, iniisip ni Amara na dahil nasa pamilya siya ng mahuhusay na manunugis, ay may responsibilidad siyang labanan si Gubara at siguruhing ligtas sa mga tao. Bakit naman yun gagawin ni Amara? Wala siyang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga aswang, lalo na sa isang kagaya ni Gubara na isang bangkilan. Masyadong matapang ang kapatid mo na yon, Elias. Hindi na ako nagtataka dahil magkadugo kayo. Kaya kung ayaw mo mapahamak ang nag-iisa mong kapatid, ay babalik ka sa ating baryo para tuluyang wakasan si Gubara. Sandaling nag-isip si Father Elias. Bumalik sa alaala niya ang pinakamasakit na pangyayari na naranasan niya sa kanilang baryo. Si Father Elias ay mula sa pamilya ng mahuhusay na manunugis. Kaya bata pa lang ay sinanay na siya ng kanyang lolo at tatay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang mamatay ang tatay niya dahil sa malubhang sakit, ay napunta kay Father Elias ang pagiging punong manunugis sa kanilang baryo. Matapos kasing patayin ng kanyang lolo si Gubara, ay nanghina na ito. Hanggang isang malakas na aswang ang umatake sa baryo nila. Magkatulong na nilabanan ni na Father Elias at ng lolo niya ang naturang aswang. Kahit nakita ng mga tao na nahihirapan at sugatan na sila, ay wala man lang tumulong sa kanila ni isa. Kahit anong pakiusap ang ginawa ni Father Elias noon, ay tila bingi ang mga tao. Napatay man ni Father Elias ang aswang, ay napatay din ng aswang ang lolo niya. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Father Elias nang muling nagsalita si Mang Crispin. Alam kong malaki ang tampo mo sa ating baryo. Pero Elias, kailangan talaga namin ang tulong mo. Masyadong malakas si Gubara. Hindi namin siya kaya. Kahit pa lahat ng tao sa ating baryo ay magtulong-tulong. Kahit wag mo na itong gawin para sa ating baryo, gawin mo na lang ito para sa kapatid mo si Amara. Alam kong wala siyang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Baka dumating ang panahon na maging siya ay mapahamak. Talagang ginamit niyo pang pangalan ng kapatid ko para lang pagbigyan ko ang inyong gusto. Pero pasensya na talaga, Mang Crispin. Matagal ko nang tinalikuran ng pagiging manunugis. Nakatuon na ako ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sige na, Mang Crispin. Makakaalis na ho kayo. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Masaya po ako na makalipas ang napakahabang panahon ay nakakita ako ng isang pamilyar na muka. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo, Elias? Ano kailangan kong gawin para pumayag ka na labanan si Gubara? Gusto mo ba na lumuhod pa ako sa iyong harapan? Hindi mo na kailangan gawin yan, Mang Crispin. Walang bagay ang kayang baguhin ng aking desisyon. Ang gawin nyo ay pagtibayin nyo ang inyong pagbabantay. Himukin nyo ang mga tao sa baryo nyo, lalo na ang mga kalalakihan na makipaglaban. Pasensya na po talaga. Pero may mga bagay pa akong dapat na gawin. Tila naramdaman ni Mang Crispin ang pagiging buo ng desisyon ni Father Elias. Kaya tumayo na ito. Nagpasalamat ito kay Father Elias bago ito tuluyang umalis. Nanatiling nakatayo si Father Elias sa gitna ng sala. Mabilis ang tibok ng puso niya.
Hindi pa rin siya makapaniwala kung paanong nabuhay si Gubara sa katawan ng ibang tao. Aminado siya na may parte pa rin ng puso niya na nagsasabing kailangan niyang bumalik sa kanilang baryo. Pero sa tuwing naaalala niya ang nangyari noon, ay bumabalik din ang hinanakit niya sa mga tao sa lugar na yon. Alam ni Father Elias na mali ang magkaroon ng hinanakit. Ngunit kahit isa na siyang pari, ay tao pa rin siya. May damdamin pa rin siya, gaya ng pangkaraniwang tao. At naniniwala siya na kung tinulungan lang sana sila ng mga tao noon, ay sigurado siya na buhay pa rin sana hanggang ngayon ang kanyang mahal na lolo. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, ay magkasama ng nagsasalo sa hapunan sina Father Elias at ang batang si Boyet. Pritong tilapia at tinola ang kanilang ulam. Si Boyet ay isang binatilyo na dating palaboy. Wala itong pamilya at walang permanenteng tahanan. Madalas itong pagkatuwaan ng mga tao, kaya naawa rito si Father Elias hanggang sa nagdesisyon siyang ampunin ito at gawing sakristan. Pinag-aaral niya rin ito upang magkaroon ng direksyon ang buhay nito. Father, totoo ba yung narinig kong pinag-usapan nyo kanina ni Mang Crispin? Dati kang manunugis ng mga aswang? Sabi ko na nga hindi mo sinunod ang aking sinabi sa'yo. Lumabas ka pa rin ng kwarto at ang matindi pa, nakinig ka pa sa usapan ng ibang tao. Pasensya ka na, Father, ah. Hindi ko na kasi napigilan na alamin kung sino ba yung bisita mo kanina eh. Halatang halata kasi na ayaw mo malaman kung sino siya eh. Mas lalo tuloy lumaki ang kagustuhan kong makilala siya. Hindi ka na talaga marunong makinig sa akin, ha? Hindi ka na kagaya nung dati. Nakikinig pa rin naman ako sa inyo, Father eh. Kanina lang talaga hindi. Pero totoo po ba yung mga narinig ko kanina, Father? Dati kayo manunugis at pinapabalik kayo nung Mang Crispin sa inyong baryo para makipaglaban dun sa nabuhay na namang aswang na si... Ano nga bang pangalan nun? Gubara. Ayun, si Gubara. Ano, Father? Sagutin niyo naman po ang tanong ko. Totoo po ba ang lahat ng yon? Narinig mo na ang usapan namin kanina, di ba? Bakit kailangan mo pa ng kumpirmasyon? Manahimik ka na lang dyan at ituloy mo na ang pagkain mo. Wow! Kung ganun, totoo nga na isa kayong manunugis. Sobrang astig niyo po pala. Ini-imagine ko pa lang na may hawak kayong itak habang nakikipaglaban doon sa mga aswang, kinikilabutan na talaga ako. O, tingnan mo, Father, oh. Tumataas sa mga balahibo ko sa braso. Father, bakit hindi po kayo bumalik ulit sa baryo nyo para labanan po yung aswang na yon? Sasama po ako sa inyo. Gusto ko po kayong makitang nakikipaglaban sa aswang. Tumahimik ka na, Boyet, pwede ba? Hindi yan mangyayari. Dahil hindi na ako babalik sa baryong yun. Pero, Father... Boyet, tama na. Tapusin mo na ang pagkain mo. At huwag ka na magtanong sa mga bagay na hindi makakatulong sa ating dalawa. Naging seryoso ang mukha ni Father Elias at diretso niyang tinignan ang mga mata ni Boyet. Napayuko si Boyet at ipinagpatuloy na lamang nito ang pagkain. Alam ni Boyet na kapag ginawa na yon ni Father Elias, ay unti-unti na siyang nagagalit. Ngunit ang totoo ay hindi galit si Father Elias. Nais lang niyang iwasan na mapag-usapan ang kanyang nakaraan dahil matagal na siyang nangako sa kanyang sarili na hindi niya na yon babalikan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Father Elias, ay dinalaw siya ng isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang dalaga niyang kapatid na si Amara sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Hawak nito ang isang itak habang buong tapang na lumalaban sa mga aswang. Habang tumatagal ay parami ng parami ang mga aswang hanggang sa bumagsak si Amara matapos itong sunggaban ng isang aswang sa likod.
Sunod-sunod na ang mga aswang na umatake kay Amara. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang kalunos-lunos na sigaw ni Amara habang umihingi ng tulong kay Father Elias. Amara! Amara! Napabalikwa si Father Elias nang magising siya mula sa panaginip na yon. Habol niya ang paghinga at tagaktak ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Nagulat siya at muling napasigaw nang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Boyet na may dalang kandila kaya inakala niya na isa itong multo. May pag-aalangang lumapit si Boyet kay Father Elias. Father Elias, ano po nangyari? Bakit ka po sumigaw? May magnanakaw bang nakapasok? Nasaan po? Humanda siya sa akin dahil makakatikim siya ng karate ko. Kung makapagsalita ka ng karate, parang marunong ka talaga nun Mas natakot pa nga ako sa pagdating mo Pambihira ka, akala ko multo ka na nangihingi ng hustisya. Aray, grabe ka talaga sa akin, Father Elias ha. Minsan iniisip ko tuloy, hindi kayo totoong pare Masyado pong pasmado ang bibig nyo Lumabas ka na nga ng kwarto ko, Boyet. Bumalik ka na sa silid mo at matulog ka na. Pero bakit nga po kayo sumigaw, Father? Yung sigaw nyo po kasi parang takot na takot po kayo Wala ito. Nanaginip lang ako ng hindi maganda. Ano po napanaginipan nyo, Father? Kwenta nyo naman po sa akin, makikinig ako. Boyet, ayoko magkwento ngayon. Sige na, iwan mo na ako. Okay lang ako. Sure po ba kayo, Father? Oo, huwag ka nang makulit, Boyet. Lumabas na si Boyet ng kwarto ni Father Elias. Nang mag-isa na siya, ay umayo siya ng higa, pero hindi na siya nakabalik sa pagtulog. Inalala niya ang nakababata at nag-iisa niyang kapatid na si Amara. Naisip niya na may posibilidad na magkatotoo ang panaginip niya na yun dahil sinabi ni Mang Crispin na si Amara ang nangunguna sa pakikipaglaban sa aswang na si Gubara. Kinabukasan ng umaga, nakatayo si Father Elias sa harapan ng mga tao sa loob ng simbahan. Nagtungo siya sa gitna at sinimulan niya ang kanyang homily. Mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kabanata 4, talata 31 hanggang 32. Alisin niyo ang lahat ng galit, puot at panlilibak at lahat ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin, mapagpatawad, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Mga kapatid, ang galit ay parang binhi. Kapag ito ay itinanim at hinayaan nating lumago, magbubunga ito ng hinanakit at pagkawasak. Ngunit kung ang itinanim natin ay pangunawa, pagmamahal at pagpapatawad, magbubunga ito ng kapayapaan at pagkakaisa. Mga kapatid, huwag nating hayaang mabulok ang ating mga puso sa puot dahil walang kabutihang naidudulot ito. Ang Diyos ay hindi nagtatanim ng galit, kundi ng pag-ibig, at yun ang dapat nating tularan. Matapos sabihin ni Father Elias ang kanyang homily, ay bahagya siyang natahimik. Bumigat ang kanyang dibdib at tila sumaksak ang sarili niyang mga salita sa kanyang isipan. Naalala niya ang gabing nakipaglaban sila ng kanyang lolo laban sa mga aswang, at kahit nakita ng mga tao na kailangan nila ng tulong, ay walang tumulong sa kanila. Hindi sinasadyang nahagip ng mata niya si Mang Crispin na nasa huliang hanay ng upuan. Matiim yung nakatingin sa kanya na para bang alam nito na tinamaan siya
sa kanyang mga sinabi. Matapos ang misa ni Father Elias, ay isa-isa nang umalis ang mga tao. Nasanay na siya na hindi siya umaalis sa unahan. Hanggang sa wala ng tao ang nasa loob ng simbahan. Halos lahat ng mga tao ay umalis na maliban kay Mang Crispin na nakaupo pa rin. Tumalikod na si Father Elias para magtungo sa kumbento pero hinabol siya ni Mang Crispin at naabutan siya nito sa sala ng kumbento. Humarang si Mang Crispin sa harapan ni Father Elias. Mang Crispin, ano bang ginagawa niyo rito? Akala ko ba umalis na kayo? Bakit hindi pa kayo bumabalik sa baryo niyo? Baryo natin, Elias. Baryo natin. Kahit matagal ka nang wala roon, ay hindi mo maaalis ang katotohanan na doon ka ipinanganak. At parte ka pa rin ng lugar na yon. Ayoko na pong makipagtalo sa inyo, Mang Crispin. Kung yan po ang gusto niyong isipin ay bahala po kayo. May mga kailangan pa po akong gawin. Pasensya na po kung hindi ko kayo mahaharap ngayon. Yung homily mo kanina, yung tungkol sa pagtatanim ng galit, naramdaman kong tinamaan ka doon. Sa bibig mo na mismo ng galing, Elias. Mali ang magtanim ng galit. Sana ay maunawaan mo na kaya hindi kayo natulungan ng mga tao ng lolo mo noong mga panahong yon. Dahil lubang takot sila. Bukod doon, wala silang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tumiim ang bagang ni Father Elias. Nag-init ang kanyang mga mata. Ginawa niya ang lahat upang pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi na lang siya nagsalita dahil alam na alam niyang hindi magagandang salita ang lalabas sa kanyang bibig. Inisip niya na siya ay isang pari at alagad ng Diyos at katatapos lang niya sa kanyang misa. Nang hindi na nagsalita si Father Elias, ay tumalikod na lamang si Mang Crispin. Nakakailang hakbang pa lamang si Mang Crispin nang bumalik sa alaala ni Father Elias ang napanaginipan niya kagabi. Ang totoo, hindi na siya nakatulog simula nang magising siya sa panaginip niyang yun. Mang Crispin, sandali lang po. Huminto si Mang Crispin at muli itong lumapit kay Father Elias. Bakit, Elias? Nagbago na ba ang isip mo? Sasama ka na ba sa akin pabalik sa baryo natin? Mang Crispin, totoo ba ang sinabi mo na nangunguna si Amara sa pakikipaglaban kay Gubara? Totoo yun. Totoo ang sinabi ko sa'yo. Kahit ako'y nagulat ng pangunahan ni Amara ang pakikipaglaban kay Gubara. Nasabi ko na sa'yo ang maaaring dahilan niya. Bakit mo nga pala naitanong yan bigla? Ang totoo po kasi niyan, napanaginipan ko po si Amara kagabi. Nakikipaglaban po siya sa mga aswang tapos pinatay siya ng mga aswang. Mang Crispin, natatakot ako sa maaaring mangyari sa kapatid ko sa ginagawa niya. Kaya nga kailangan mo sumama sa akin, Elias. Kailangan mong tulungan ang kapatid mo. Nakikiusap ako sa iyo. Sandaling nag-isip si Father Elias. Si Amara na lamang ang nag-iisang kadugo niya. Kahit natiis niya na wag itong makita ng ilang taon, ay mahalaga pa rin sa kanya ang kapatid niya. Sige po, sasama na po ako sa inyo. Pero kailangan niyo akong bigyan ng ilang araw dahil kailangan kong makahanap ng pari na pansamantalang papalit sa akin dito. Hindi po ako maaaring umalis dito ng basta na lamang. Salamat. Salamat, Elias. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa desisyon mo na yan. Huwag ka mag-alala. Dahil hihintayin kita. Sabay tayong babalik sa baryo natin at sigurado ko na ikaw ang tatapos sa kasamaan ni Gubara. Gaya ng ginawa ng iyong lolo noon. Umango na lamang si Father Elias bilang tugon. Pero sa loob ng utak niya ay may ibang bagay siyang nais gawin. Kaya gusto niyang bumalik sa kanilang baryo. Matapos ng pakikipag-usap ni Father Elias kay Mang Crispin,
ay nagtungo na siya sa kanyang silid. Umupo siya sa upuang nasa tabi ng bintana. Sa pagdungaw niya sa bintana ay nakita niya si Mang Crispin na naglalakad papalayo sa simbahan. Nagulat si Father Elias sa biglang pagpasok ni Boyet. May dala itong malinis na kumot at mga punda. "Pwede ba, Boyet? Matuto ka namang kumatok. Kung may sakit ako sa puso, aba, matagal na akong inatake sa puso ng dahil sa'yo." Hehe, bawasan mo kasi ang pagkakape, Father. Nagiging masyado ka nang magugulatin eh. Nandito po ako para palitan po ng punda ang mga unan nyo. Saka papalitan ko na rin po ang kumot nyo. Okay, sige. Gawin mo lang dapat mong gawin at pagkatapos ay lumabas ka na. Muling itinuon ni Father Elias ang kanyang mga mata sa labas ng bintana habang si Boyet naman ay nagsimula na sa pagpapalit ng punda ng mga unan. Kailan po pala kayo aalis para sumama kay Mang Crispin, Father? Siguro baka sa Miyerkules. Kailangan ko lang makasiguro na may papalit sa akin dito. Teka, paano mo nalaman na aalis ako? Nakausap mo ba si Mang Crispin at siya nagsabi sa'yo? Hindi po. Narinig ko po ang pinag-uusapan nyo kanina ni Mang Crispin. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo hindi ka dapat nakikinig sa usapan ng ibang tao? Teka, bago ka magalit, Father, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap niyo ni Mang Crispin. Dadalhin ko na po kasi sana yung mga ginagamit nyo sa misa sa storage room. Tapos, doon ko na po narinig ang pinag-uusapan nyo. Hindi ko po yung sinasadya, maniwala po kayo. Kahit na, Boyet. Dapat ay umalis ka na lang para hindi mo narinig ang pinag-uusapan namin. Pero Father, babalikan na po ba talaga sa baryo nyo? Ibig sabihin makikipaglaban ka na po ulit sa mga aswang? Babalik ako sa lugar na yung, Boyet. Pero hindi ako makikipaglaban sa mga aswang. Pero, yun ang narinig ko sinabi ni Mang Crispin, Father Yun ang sinabi niya. Pero hindi ko sinabing ganun ang gagawin ko. Kaya ako babalik sa baryong yun. Babalik ako ron para kunin ang kapatid ko na nakikipaglaban sa aswang. Dadaling ko siya rito para makasigurado ko na ligtas siya. Pero Father Elias, para pong pinaasa niyo lang po si Mang Crispin kung ganun. Ang akala niya po kasi, kaya kasasama sa kanya dahil makikipaglaban ka ron kay Gubara. Hindi po ba kayo mismo nagsabi sa akin na masama po magsinungaling? Alam ko, Boyet. Alam kong mali ang magsinungaling. Pero alam ko rin na mapapatawad ako ng Diyos sa ginawa ko dahil maganda ang aking intensyon. Okay po, sabi niyo Pero, pwede po ba akong sumama sa inyo, Father? Para po makapagbakasyon ako kahit sandali lang. Palagi na lang po kasi ako nandito sa simbahan Wala naman po akong ibang lugar na napupuntahan. Hindi bakasyon ang ipupunta ko ron, Boyet. Dito ka lang. Wala ka rin namang maitutulong sa akin doon. Aba, pwede po ako magdala ng mga dadali nyo. Pwede niyo po akong utusan kung kinakailangan. Saka, hindi po ako sanay na malayo sa inyo, Father Sige na po, isama niyo na po ako. Mamimiss ko po kayo Panigurado na magiging masaya ako kapag sumama ako sa inyo. Ay, nako. Sige na. Oo na, payag na ako na sumama ka sa akin. Pero tandaan mo na ayoko magpapasaway ka ron, ha? Hindi ka pwedeng mawala sa paningin ko at lahat ng sasabihin ko ay kailangan mong sundin. Nagkakaintindihan ba tayo? Yun lang po pala Yakang-yaka ko pong gawin yun. Bahagyang napangiti si Father Elias sa kasiyahan na ipinakita ni Boyet. Kahit makulit si Boyet at madalas itong nagpapasaway, ay mahalaga pa rin ito sa kanya. Parang anak na ang turing niya rito at wala siyang ibang nais kundi ang ikabubuti at kasiyahan nito. At kung ang pagsama nito sa kanya sa baryo kung saan siya magtutungo ay magpapasaya rito, ay handa siyang isama ito roon. Agad na nagtungo at nakipag-usap si Father Elias sa kanilang obispo upang humingi ng pahintulot para makapagbakasyon siya ng 1 linggo. Ipinaliwanag niya
na may kamag-anak siyang namatay at humingi siya ng tulong dito na magpadala ng pansamantalang kapalit na pari sa kanyang parokya. Ilang araw ding naghintay si Father Elias bago dumating ang itinalagang pari na pansamantalang hahalili sa kanya upang magpatuloy ng mga misa at gawain sa simbahan. Nang matiyak niyang maayos na ang lahat at walang maiiwang responsibilidad na nakabinbin, ay nakahinga na siya ng maluwag at inihanda na niya ang sarili para sa nalalapit niyang pagbabalik sa kanilang baryo. Isang gabi, abala si Father Elias sa pag-iempake ng mga gamit na dadalhin niya sa pag-alis nila mamayang madaling araw. Huli niyang inilagay sa kanyang traveling bag ang Biblia at rosaryo. Matapos niyang mag-empake, ay may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Bumukas yun at pumasok si Boyet. Father Elias, tapos na po ako mag-empake. Hindi ko na po dinamihan ang dinala kong damit kasi ang sabi niyo po, ilang araw lang naman tayo ron. Oo, Boyet. Basta makumbinsi ko ang kapatid ko na sumama sa atin, babalik na kagad tayo rito. Pero Father, sigurado po ba kayo na sasama po sa atin ang kapatid nyo? Hindi po ba siya po ang nangunguna sa pakikipaglaban sa aswang sa baryo nyo? Mas matanda ako sa kanya at naniniwala ako na makikinig siya sa akin. Alam kong alam niya na gagawin ko to dahil ayoko mapahamak siya. Eh si Mang Crispin, Father. Anong tungkol kay Mang Crispin, Boyet? Hindi po ba kayo inuusig ng konsensya nyo? Kasi nagsisinungaling po kayo sa kanya. Asang-asa pa naman siya sa inyo na makikipaglaban kayo ron kay Gubara. Kawawa naman siya, Father. Mas kawawa ang kapatid ko, Boyet, kapag namatay siya sa kalaban niyang aswang. Talagang patay kagad, Father? Hindi pa pwedeng mapahamak muna? Alam mo, ikaw na bata ka, ang dami mo talagang alam. Sige na, matulog ka na. At maaga pa tayong aalis mamayang madaling araw. Kapag ikaw hindi nagising, iiwan talaga kita. Grabe ka talaga, Father. Matutulog na nga po ako eh. Huwag niyo po akong iiwan, ha? Nagmamadaling umalis si Boyet para magtungo na sa kwarto nito. Nang mag-isa na muli si Father Elias, ay siniguro niya na wala na siyang nakalimutang ilagay sa kanyang bag bago siya natulog. Pagsapit ng madaling araw, ay lumabas na ng kumbento sina Father Elias at Boyet. Bit-bit nila ang kanika nilang bag. Sinalubong sila ni Mang Crispin sa labas ng simbahan. Mula roon ay sumakay sila ng tricycle na nagatid sa kanila sa istasyon ng bus. Sumakay sila ng bus at nang napuno na yon ng pasahero, ay umandar na yon. Magkatabi sina Father Elias at Mang Crispin habang si Boyet ay nasa kanilang likuran. Habang nakamasid si Father Elias sa labas ng bintana, ay naririnig niya ang boses ni Mang Crispin. Sa totoo lang, suntok sa buwan ang pagpunta ko sa inyo, Elias. Hindi ako sigurado kung sasama ka sa akin o hindi. Kaya napakasaya ko ngayon dahil kasama na kitang babalik sa ating baryo. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong na magagawa mo sa aming lahat. Lalo na't ikaw lamang ang kilala kong may kakayahan na makipaglaban sa kagaya ni Gubara. Maging ako, Mang Crispin, ay hindi makapaniwala na sasama ako sa inyo. Ngunit huwag niyong isipin na ito ay gagawin ko para sa mga tao sa baryong yun. Ayoko lang may mangyaring masama sa aking kapatid na si Amara. Siya na lamang ang natitira kong kadugo. At para sa isang babae, ay hindi siya ang dapat nangunguna sa pakikipaglaban kay Gubara. Ang bagay na yun ay gawain ng isang lalaki. Sadyang nasa dugo ni Amara ang pagiging manunugis. Pinipigilan ko siya nung una. Pero matindi ang pagnanais niyang makipaglaban upang iligtas at protekta ng ating baryo. Hindi na nagsalita pa si Father Elias at ipinikit na niya ang kanyang mga mata upang hindi na siya kausapin pa ni Mang Crispin. Labis na ang konsensyang kanyang nararamdaman dahil puro kasinungalingan na ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi niya kasi kayang sabihin kay Mang Crispin
na kaya siya babalik sa kanilang baryo ay upang kunin at ilayo roon ang kanyang nag-iisang kapatid. Makalipas ang napakahabang oras ng pagbiyahe, ay nakarating na sina Father Elias sa baryong iniwanan niya noon. Hapon na nang makarating sila roon. Sa tagal na nawala siya sa lugar na yon, ay halos wala yung pinagbago. Halos walang katao-tao sa labas, kahit hindi pa madilim ang paligid. Ramdam ni Father Elias ang takot na bumabalot sa buong baryo. May ilan na nakakita sa kanya at